Pareho naman kay Sara Duterte to. Pero ito, parang continuation lang to nung discussion kanina. Na dahil wala na nga ano, wala na nga tawag dito, option si Sara Duterte, 'di ba? Nauubusan na siya ng plano eh. So nag-plan B na siya. Nagpunta siya sa Korte Suprema, walang tawag dito, walang TRO, etc., etc. So malas niya, 'di ba? Malas niya. Ngayon, mga kababayan, in-interview kasi yung mga abogado ni Sara Duterte kahapon. At nagpaliwanag sila. Sabi nila, yung aming petisyon, hindi naman namin pinipigilan. Hindi naman namin iniiwasan ang proseso. Oo. Gusto lang namin malinaw yung proseso. Yun ang sinasabi nila kahapon. Oo, budol talaga kayo eh. Oo, budol talaga itong mga to eh. Basahin natin yung balita. Ayun ang sabi kahapon eh. Ayun o. Sara Duterte's lawyers. New petition to seek clarity, not avoid process. Sabi. Galing-galing. Galing-galing talaga. Oo. Pati sarili nila, binubudol talaga nila. Ano? Pati sarili nila, binubudol nila guys. Oo. Sabi, the new petition that once again sought to stop the House Committee on Justice from proceeding with its impeachment inquiry against Vice President Sara Duterte was meant to clarify if the process was compliant with the 1987 Constitution and not to avoid the process itself, her defense team said on Wednesday. Ayan. Alam nyo mga kababayan, kung sa regular courts to kung sa regular courts, halimbawa, ahensya ng gobyerno. Let's say DENR. May reklamo ka sa DENR. Tapos, dumiretso ka sa Supreme Court. Dumiretso ka sa Supreme Court. Oo. Hindi papansinin ng Korte Suprema yan. Oo. Hindi yan tatanggapin ng Korte Suprema. Ang sasabihin ng Korte Suprema, hayaan mo munang sumagot ang DENR with finality bago mo dalhin sa mga korte yan. Ganun. Ang tawag doon, the doctrine of primary jurisdiction. Kung sino ang may pangunahing jurisdiction, siya muna ang tatapos. Siya muna ang tatapos. So, dito, sa kaso ni Sara Duterte sa impeachment, sige, tanong lang natin sa chatroom, baka lang alam natin. Sino ho ba ang merong pangunahing jurisdiction dito sa impeachment trial? Sige, sino ho ba? Papakisagot dyan sa ating chatroom. Sino ho ba may pangunahing kapangyarihan o pangunahing tawag dito? Jurisdiction dito. Sabi ni Ate Felicitas Sasis Nawe, House of Congress, House of Representatives, etc. Kulang yung House of Representatives. Hindi lang House of Representatives. The House of Representatives, specifically the Committee on Justice. Bakit? Kasi sila ang merong exclusive power to initiate impeachment complaints. Take note of the word exclusive. Exclusive. Nasa Constitution po yan. So, yun po yung tawag dito. Ang primary jurisdiction po dyan, pagdating sa impeachment complaints, ay ang House of Representatives, specifically the Committee on Justice. So mga kababayan, ang aking internet Ang aking internet, nagbabadya. Anyway, ba't kaya? Nagbabayad naman ako monthly sa'yo, Converge. Anyway. So,
Yung isa naman, yung sa Senate naman, they have the sole power. Oo. To to tayo ito, to proceed with the trial. Anyway, so kung merong question on the process, kung merong question on the proceedings, specifically of the committee on the Committee on Justice, of the Committee on Justice, ano ba yung mga ano ko? Prepositions. Isusumiti mo yan, hindi sa Korte Suprema. Doon sa may primary jurisdiction, which is the House of Representatives. Ngayon, let's say, idinulog nila sa House of Representatives. Sinabi nila, uy, may problema kami sa ano nyo. May problema kami sa proseso nyo. Oo. Dinala doon. Napagbotohan. Pinag-usapan, pinagdebatihan, napagbotohan. Tapos, hindi pa rin sila happy. Feeling nila ang kanilang karapatan, ang kanilang human rights ay natapakan. Doon pwede na silang pumunta sa Korte Suprema. Oo. Kasi, una, nagpasakop sila sa proceeding. Di ba? Yun kasi ibig sabihin nun eh. Kapag nagreklamo ka sa proseso, ibig sabihin, nagpapasakop ka sa proceeding. Ang answer nila, ad cotelem. Sinasabi nila, wala pa kayong jurisdiction sa amin. Oo. Hindi pa sila nagpapasakop hanggang ngayon. Tapos, hindi pa sila nagpa-participate. Pangalawa. Hindi sila uma-attend ng mga proceedings. So, common sense will dictate, and I know, I'm hoping the Supreme Court will see the logic and the common sense in that. Na, hindi pwede na ang Korte Suprema ay gagawin nilang taguan ng mga impeachment proceedings. Kasi, kung ganyan ang mangyayari, di wala na talaga may impeach sa Pilipinas. Kung yan ang mangyayari. Forever nang ganyan. Oo. Kaya nga mga kababayan, merong komento, isa pang abogado, si Wilfredo Garrido. Anti-Marcos to partida. Oo. Si Wilfredo Garrido. Sabi niya, Fortune Narvasa, by the way, ang bayad dito, 20 million pesos ang acceptance fee. Acceptance fee, 20 million pesos. Saan kaya kumuha ng 20 million? Oo. Kung 88 million lang ang salin, di nabawasan na ng 20 million yung 88. Oh, saan kaya nakakuha yung 20 million ano? Oh. Di ba yun ang salin, nakasuot sa salin ni Sara Duterte? 88 million lang daw ang kanyang assets. Oo, lahat yun, total na yun, kasama yung mga lupa, etc., etc. Di ba? 88 million lang daw. Pero afford niyang kumuha ng 16 na abogado. At ang acceptance fee ay 20 million. Oo. Sinungaling talaga tong babaeng to eh. Sinungaling talaga ang babaeng yan. Si Sara Duterte. Anyway, sabi, Fortune Narvasa ran to the Supreme Court to seek clarity on fundamental constitutional questions. Kulang pa ba ang 80-page decision sa Sara Duterte versus HOR na naipanalo nyo? Buka, kulang pa daw. Oo. kulang pa raw. This is not even justiciable. Ibig sabihin, this is not a question of law. Oo. A justiciable question is a question of law. Oo. Meron bang violation sa batas or meron bang question or kalabuan ang ating batas? Yun ang justiciable question. Otherwise, if it is a political question, hindi to tatanggapin ng Korte Suprema, lalo na. This is not even justiciable, much less a ground for issuance of a TRO. Oo. TRO po kasi mga kababayan, ibinibigay lamang yan pag merong immediate threat to that will violate the rights of an individual. So, immediate and imminent threat. Oo. Yan. Nasa civil procedure yan. Doon lang ibinibigay ang TRO.
At saka ang TRO, hindi forever yan. Merong ano yan, merong prescribed na period. 2 days yata ang initial. Tapos extendable to up to 2 months. So parang ganun. If I'm not mistaken, I could be wrong with the numbers kasi medyo matagal na yung Civ Pro ko. Kailangan ko na mag-review. Pero parang ganun. Parang 48 hours lang yung initial and then extendable up to 2 months maximum. So yun. So doon lang nag-i-issue ng TRO if there is an imminent and immediate danger to the rights of an individual. So kaya sinabi niya, hindi rin yan ground for a TRO. Kaya ang sinabi ni Attorney Wilfredo Garrido, the audacity, Tagalog, ang kapal ng mukha. Ang kapal daw ng mukha ni Sara Duterte. Totoo naman. They are asking for what is called an advisory opinion which the courts do not render. Mag-research kayo. Yan ang sabi ni Attorney Wilfredo Garrido. Kasi to, baka sa House of Representatives so saan nila kukunin ng isang advisory opinion? DOJ? Sa DOJ nila kunin, di ba? Ewan ko saan nila kukunin yan. Basta di ro binibigay ng korte yan. Kaya ito ngayon yung debate. Bakit sinabi na humingi lang naman ng clarity, etc., etc. Kasi nga, tinataguan yung kaso. Oo. Tinataguan yung kaso. At si Ken Reyes ba nag-comment kanina? Sabi niya, hindi raw tinatakasan yung proseso, pero humingi ng TRO, di ba? Ano lang talaga nakakabobo talaga kasi guys Oo. Sa mga retired justice, amicus curiae. Oo, pero sa court din yun Legal opinion na lang siguro makukuha nila. legal opinion lang siguro makukuha nila. Pero meron pa mas malala, guys. Meron pang mas malala na ginawa to mga abogado ni Sara Duterte. And by extension, si Sara Duterte na rin. Nag-e-effort si Sara Duterte na budolin ang Supreme Court. Ayun. Oo. Or worse, wag naman sana, with all due respect to the Supreme Court, pero baka nag-iintay lang ang Supreme Court ng papeles na pwede lang pagdesisyonan. Di ba? We don't know, guys. Oo. We don't know. Pero yun ang sinabi ni Congressman Terry Redon. Yun ang sinabi niya kanina sa isang interview. Panoorin natin, guys. Nung lumabas yung balita, para sabi, for the second time, parang umaksyon agad ang Korte Suprema sa sa hiling ng kampo ni Vice President Sara Duterte. Pero kapag nga naman inaral mo na, parang lumalabas na, it only means tuloy na yung sa 14 kasi 10 days na may binigay na palugit para kayo isumagot doon sa sinasabi ng Korte Suprema, di ba? Kailangan natin maging malinaw. Sasagot naman po at sasagot dahil proseso po ito. Dalawang bagay po yung unang dapat tinawin. Una, wala pong TRO. Ito naman po yung hinihingi po ng dalawang kampo, ni Atty. Torion at ni VP Sara. So wala pong initial na TRO. Ibig sabihin, tuloy ang impeachment proceedings, tuloy ang hearing sa April 14, ilalabas yung lahat po ng mga dokumento, SAL and BIR records, SEC documents, financial documents relating to unexplained wealth. Isasalang si Ramil Madriaga with the court agreeing that he should be there from 8 a.m. to 5 p.m. on Tuesday. Yun yung una. Pangalawa, ang nangyari naman po talaga doon, pakikinggan naman po ng Korte Suprema yung parehong pani. Pero ang kailangan linawin doon, ang sabi po ng Korte Suprema, without necessarily giving due course to the petition. Yun, without due course. Sumagot kayo, pero hindi pa ito actual na kaso talaga. Kasi pwede pa nila itong i-dismiss outright. So hindi pwedeng magdiwang ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte. Ito po ay tagumpay. Hindi po ito tagumpay. Dahil yung hinihiling po nilang TRO, hindi po ito inaksyonan ng Korte Suprema. Pero sa April 14, ano yung dapat nating asahan doon, Kong Terry? Anong sabi ng kampo ni VP Sara? Mag-a-attend na ba sila? Hindi pa ho natin alam. So, meron sa jurisdictional questions doon. So, hindi ho natin alam kung magpapakita sila. But bukas ang komite na magpakita ho si VP Sara para mag-presenta ng kanya pong mga ebidensya. And what will happen again kung hindi na naman sila magpakita? How will it affect yung proceedings? There will be no impact on the proceedings. We will proceed as we should. No? So, magkakaroon po ng presentation
nung pong mga dokumento na kinakalap po from the subpoenas sa confidential funds, doon po sa video documentation on the threat against the president, at yung po relating to unexplained wealth. Okay. Kung Terry, please correct me if I'm wrong. Tama ba yung hinihingi natin na dokumento, pinasagpi ng dokumento for SALN ay mula 2007? Tama, 2007 to 2024. Okay. Allowed ba yun? Kasi ang concern ng ibang mga legal expert, I think it was Attorney Cayosa who mentioned na ang problema kasi, kung sisimulan natin from 2007 yung pagpapasagpina, ang hawak lang daw na kopya ng ombudsman ay 10 years yung siguradong meron. Tapos, ang isa pang punto ay dahil impeachment case ito sa vice-presidente, baka ang pwedeng mahingi ay yung kopya ng SALN nung vice-presidente na lamang siya, hindi nung time na may hawak siyang local position. Wala naman tayong problema. Whichever is available from the ombudsman, we will respect. No? Kung sabihin naman nila na hindi nila hawak, di, yun yan. Ano? Pero kailangan natin maglinaw bakit ito kinukuha po yung mahabang panahon. Kasi we wanted to establish a pattern of unexplained wealth. And underreporting or overreporting po ng SALN. Ng ating po nga pangalawang Pangulo when she was vice mayor, and now as vice president. Kasi doon naman natin makikita yung paglago po ng net worth ng ating po nga pangalawang Pangulo. So from 7 million in 2007 to 88 million in 2024. So ibig sabihin, doon natin makikita from the other financial documents na pagka merong hindi talagang malayo from 88 million, edi underreported yung SALN. Yeah. Hindi ba? Yung mga ganun po. I see. Pero kung Kasi mga kababayan, no, kung isipin nyo kasi, lalo-lalo sa SALN niya, magkano lang ba ang sahod ng vice mayor? Ngayon, if I remember correctly, we did a computation before from vice mayor, tapos vice president. In total, dapat ang assets, ang SALN niya would be worth around 50 million yata, if I'm not mistaken. 50 or 55 million. That is assuming mga kababayan, na hindi pa siya gumagastos. Oo. Assuming na hindi pa siya gumagastos. So, di ba? Ito yung gastos lang niya ay sa mga assets niya, sa bank accounts, sa properties, sa negosyo, whatever. Doon lang yung gastos niya. Paano pa yung pagkain niya? Tuition ng pamilya, pambayad kuryente, pambayad tubig, etc. So, it should be lower pa kung tutuusin. Should be lower pa. Pero bakit umabot na 88 million? Oo. And how can she afford 16 high caliber lawyers from the Fortuna Vasa law firm? Oo. Diba? How can she afford how can their family afford paying the legal fees for Attorney Kaufman sa abroad? So, maraming questions, guys. Maraming questions na hindi pa masagot, guys. Yun ang problema dun eh. Hindi pa masagot eh. Okay. So, yun. kung halimbawa, nawala na nga palang hawak na kopya yung ombudsman kasi lagpas siya ng 10 years eh. May iba ba tayong options na pwedeng pagkunan nung kailangan natin na dokumento? Meron man. I'm quite certain po yung 2016 to 2024. Meron namang kopya po yung ombudsman. And more importantly, yung po 2022 to 2024, I'm quite certain meron po yung ombudsman kasi sila mismo yung naglabas nun in the last few months. Kung yung binasa kong item kanina ay nagsabi na parang pinapaliwanag yung House of Representatives, yung Justice Committee, pati yung Senado, pati yung mga nagreklamo na unconstitutional itong ginagawa nyo kasi parang hindi nyo ginagamit ng tama yung kapangyarihan po ninyo dahil nga po hindi daw idinala sa plenaryo muna for discussion and voting bago pinadala dun sa Justice Committee. How should you respond? How should the House respond to this po? Ano po explanation para po maliwanagan po ang lahat po? So I'll explain the plenary action later, but I'll explain muna yung pinagpapaliwanag. Actually, bali yun eh. Ang sabi in that precise wording of the Supreme Court, to comment. Ibig sabihin, magbigay kayo ng pagtingin nyo. And hindi yung tamang Filipino translation. Kasi pag pinapagpaliwanag, ang dapat sinabi ng Korte Suprema doon, you have to explain. Ang hinihingi lang naman po doon, comment. Ibig sabihin, ano yung tingin mo doon sa sinasabi ng kabilang partido? So mas maano yan, it's a lighter order than asking to explain. So I think the precise explanation should be, hindi sila pinagpapaliwanag, hindi kami pinagpapaliwanag, kundi sabihin nyo kung ano yung pagtingin nyo dito sa sinasabi ng kabilang partido. So that is my answer to that particular point. But to be clear, ano po nyo, sinasabi ko para linilin lang ni Vice President at ng kanya pong mga abogado yung tambayan at yung Korte Suprema by saying na it did not undergo plenary action. Okay. Kasi nga, nakita natin yung video Ano nyo? Nililin lang daw ng Vice President ang tao at ang korte. Oo. Sabihin nyo kung ano yung pagtingin nyo dito sa sinasabi ng kabilang partido. So that is my answer to that particular point. But to be clear, ano po nyo, sinasabi ko para linilin lang ni Vice President at ng kanya pong mga abogado yung tambayan at yung Korte Suprema by saying na it did not undergo plenary action. Okay. Kasi nga, nakita natin yung video Ang sabi ho doon, ng February 26 at around 3:47-48, binasa ho yun during plenary deliberation, during plenary of the House of Representatives on that day to the Committee on Rules. So, sabihin, hindi totoo. Yung sinasabi ho ng petition po na yun, na it was just the Speaker of the House or it was just the Committee on Rules that made the referral to the House Committee on Justice. It was Congress as a body that actually referred it on that day. Oo, malinaw naman po yun. Pero going back to the first point po, See? Kasi nandun yung sa petition nila eh. Sinabi kasi nila na hindi raw ni-refer sa plenary. Ang problema,
naka-video yun. Lahat, di ba lahat ng plenary hearings ngayon naka-video na? Lahat. Oh, kaya nga di ba eto for example, yung sa unang decision ng sa impeachment, ang sabi ng Supreme Court, nauna daw yung pag-dismiss bago yung pag-refer ng impeachment complaint sa Senado. 'Di ba? So ibig sabihin, yung pangalawa dahil dinismiss na yung nauna, yung pangalawa wala na, void na siya. Oo. Kaso mali yung appreciation. Oo. Mali rin yun yan. Mali yung sequence. Oo. Actually, nauna yung pag-refer doon sa impeachment complaint, nauna yung pag-refer to the Senate, and then saka yung pag-dismiss doon sa mga yung naunang tatlo na impeachment complaints, di ba? Naka-video. Siyempre, ipapakita yung ebidensya sa sa Korte Suprema. 'Di ba? Supreme Court, ito po yung ito yung tunay na nangyari, blah 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 blah. O di ngayon na with all due respect to the Supreme Court, nasompla ang Supreme Court. Oo, doon sa decision na yun. Kaya tingnan nyo, nung sa pangalawang decision, iba na yung kanilang reasoning, 'di ba? Iba na. Yung kanilang reasoning. Ang kanilang reasoning na is not the sequence of how it proceeded. Hindi na. Yung period na ang kanilang kinwestiyon. Bakit ang tagal daw sa sa General Secretary, sa Secretary General pala. Pag sinabing session days, binago lang definition ng session days, by the way, which the Supreme Court does not have any power to define the processes of the House of Representatives. Pero nirespeto ng House of Representatives. O sige, wala problema. Sabi, yung session days, binago ang definition. In cases of impeachment, ang session days will be, the definition of it will be when the calendar day when Congress is in session. Oh. Diba? Nag-backtrack ang Supreme Court at nag-introduce ng bagong doktrina. Oh, diba? Yun yung problema doon. Ngayon, gusto nilang baguhin ulit. Nagsa-cite sila ng bagong issue. Hindi raw diniscuss in plenary. May video. Nagbi-video na kasi, di ba, sa House? May video na. So, wala silang choice. Kundi tingnan na naman yung video. Ano ba talaga ang tunay na sequence? O, mapapahiya na naman sila. Baka maghanap na naman ng ibang butas. O, hindi natin alam. No, sabi nyo, nilinaw po ninyo na hindi pinapaliwanag, kundi pinapa-comment. Pinapagpaliwanag. So ano po yung comment po ninyo? Again, like what I said, it is a factual inaccuracy. Ito na It is yun, a oo. misrepresentation of what had happened on that day. Kasi the body that deferred it to the House Committee on Justice was not the Speaker, it was not the Committee on Rules, it was the House itself in plenary. Oo, so kung pinapaliwanag lang po, let's say nagbigay na kayo, yung comment po ninyo ay binigay na po ninyo within the 10 days that was given to you guys, no, na time frame, what do we expect next po? Well, we're expecting that the Supreme Court will either proceed further or basically just drop the petition. Kasi ang sinabi nga mo doon, without necessarily giving due force. Ibig sabihin kasi na without necessarily giving due force, hindi pa ito yung talaga, tuloy-tuloy na kaso. Pwede pa itong ma-dismiss outrightly. Kung Terry, before ako pumunta dun sa mga possibility o yung mga pwedeng mangyari sa 14, sa April 14, bigyan daan ko lang yung tanong na makulit kasi hindi ba makulit, kundi paulit-ulit nang tinatanong, bakit daw, sa pabigyan natin yung kasagutan para maging patas tayo, tinatanong ng mga viewers na ilan na sa panahon ng crisis, bakit impeachment? Ano yung pwedeng isagot doon sa ganung mga Panahon ng crisis, bakit mapapahayag impeachment? ng ilan sa mga supporters nila? Well, hindi ho, totoo nga impeachment lang ginawa. Kanina umaga, may mega panel eh. Ang pinag-usapan po yung crisis sa presyo ng langis, no? Crisis sa supply. So, hindi ho totoo na ang tinutugon na lang po ng Kongreso ay impeachment dahil pinasa po in 2 weeks ng Kongreso yung pong removal excess taxes on petroleum products. So, magkakasabay po nga tinutugunan po ng Kongreso yung sa accountability at yung sa po ng economic relief. May kanya-kanyang toka naman talaga yung committee, di ba? Ganun talaga. Pero anyway, so ngayon na may para masagot lang natin yung ibang viewers, Pero punta ako doon kasi nabasa ko nga na binigyan niya ng permit o inutos ng isang si Madriaga na umappear doon. Yan na, appear na. Sa Congress from 8 a.m. to 5 p.m. doon sa nasabing araw na yon. Sureball na yan. Una yung tatalakayin kaysa doon sa mga hiningi ninyong mga dokumento na tax at saka SALN. Ang nakatakda po talaga sa araw po na yun yung confidential funds misuse, no? Okay. So, masasalang talaga si Mr. Madriaga doon dahil yung kanyang relevance to the entire case is on confidential funds misuse. Supposedly, from the OVP personnel, isa daw siya sa mga nakatanggap ng mga duffel bags at binigay doon sa kung sino man mga tao. So, I think that would be
the narrative thread for Mr. For him. Madriaga. Mhm. So that entire day will be devoted probably on confidential funds, including Mr. Madriaga. So if you have more time, then we can proceed to Sa iba. unexplained wealth or to the threat against the president. Nasa ang punto na ba tayo, Congressman? So, April 14, tatalakayin natin yung confidential funds, bubususiin kung anong alam ni Madriaga, and then after that, ano yung magiging kasunod? Ang susunod doon, I think yung threat against the president, the first lady, and the former house speaker. At panghuli yung unexplained wealth. Okay, so bago makapag-desisyon na maipasa sa Senate for trial, gaano pa yung katagal? Then, so pagka nabitin po yung tatlong mga pagdinig pa ho, no? Magdidesisyon po yung komite to have another set of hearings through May. Okay, So, okay. and then pagka talagang tapos na, then we will vote kung meron bang probable cause and then make a report to the plenary for the plenary to adopt. So ano po yung nakikita nating possible timetable? I think around the middle of May or end of May, dapat nakapagboto na po sa plenaryo. Kung tatawid po ba papuntang Senado ito pong impeachment na ito o matatapos po ito sa Kongreso. Itong 1-year bar rule, no, ay palaging nabibring up at mukhang may kalituhan pa rin around this issue. Ipaliwanag po nga natin sa kanila kung ano ba talaga, nalabag ba talaga yung 1-year bar rule? Bakit hindi nalabag? Ano pong problema po dito? Sa totoo lang Anong talaga po problema talaga yung dito? decision na ito Yung, kasi una, binanggit kami sa plenaryo. Walang katotohanan, it is not based on facts. Secondly, ganun na naman po, itong 1-year bar rule. Linilin lang naman po yung Korte Suprema at yung publiko. Kasi nga, yung pong 1-year bar rule, umiiral po ito pag kami na-refer na po from plenary to the House Committee on Justice. No? So, nangyari ho yun Hindi ba? So, meron na actual referral. Gusto nilang sabihin kasi, nung sinet aside po yung isang petition, tapos may nag-withdraw na isang dalawang petition, nag-set in na dapat yung 1-year bar rule. No? And therefore, dapat yung ikatlo at ika-apat, hindi na daw dapat pinansin Mali. ng komite. Para sila lang yung nag-invento ng ganun teorya Correct. Wala yun sa Constitution, wala yun sa impeachment rules. Wala rin yun dun sa jurisprudence ng Duterte versus House. No? Kasi nga, ang sinasabi ko ng Duterte versus House, yung House Committee on Justice ngayon talaga may poder para magtiyak kung ano ba yung basura complaint. Ano ba yung okay na complaint na dapat pong tumawid. Kasi nga, pag ganun yung posisyon nila, pag nagbasura na kahit anong basura complaint, wala na hong tatakbo ng impeachment sa Pilipinas. Hindi ba? So, malabo ho talaga yun. Yung ganun pong paliwanag. Kaya sinasabi ho namin, kung yan yung dalawang bagong mga bala nila, parang dapat outrightly basura po ng Korte Suprema yun. Mga laging ini-involve po ang Supreme Court po, no, sa mga, matters of the House. So ano po talaga, hanggang saan ang kapangyarihan ng matters of the House, especially in terms of impeachment, at kailan papasok dapat yung Supreme Court? Well, again, nagsabi ho in Duterte versus House, no, in that previous impeachment case. Ang sabi ho, very specific yung sinabi ng Korte Suprema, they will not intervene if the House had already made the determination in form and determination in substance. Nandito na ho tayo ngayon. You're trying to determine. So, ibig sabihin, kasi talagang supreme yung Congress on this particular constitutional power. Hindi daw sila manghihimasok sa bahagi po na yun. So, yan ho yung inaasahan natin at panghahawakan po ng Kongreso moving forward. So hindi siya Sarah's court. Sabi ni Congressman De Lima. Well, siyempre malaya naman po siya Congressman De Lima na magbigay ng kanyang pagtingin. So positive So mga kababayan, yun talaga yun. So, yun yung sasabi natin kanina, exclusive power talaga yan ng House of Representatives. And, well, specifically pa sa Committee on Justice in this case. Kaya kapag nang himasok uli ang Korte Suprema dito, they are violating their own decisions. Masisira ang kredibilidad ng Korte Suprema. Which is something that we don't want to happen. Na ang Supreme Court will, di ba? And kaya nga sila Supreme Court sila yung wala ka na pupuntahan pagkatapos yan, sila na yung pinakamataas Actually, maski nun sa naunang decision, the House of Representatives or even the Senate, they don't have to listen to the Supreme Court kasi nga it's only because of the separation of powers. Pero out of deference, pinili ng House, pinili ng Senate. Well, si Senate alam natin ba't niya in-archive. Pero pinili ng House na hindi na maghabol. So, baka this time, yung House hindi na maikinig sa Supreme Court. Yun na, may constitutional crisis na tayo. Magulo na ang ating batas nun. Pag nangyari yun. May mai-impeach ulit. Oo. Sigurado. Pag nangyari yun. May madadagdagan na kaso ng impeachment, guys. Kaya, feeling ko this time medyo mag-iingat ng Supreme Court kasi tulad ngayon nalilabel na sila na Sarah's Court. Well, kung ang appointees mo ba naman tulad ni Justice Tiam, 'di ba? Tinatago lang ang kanyang pagka-DDS nung nakaupo, palihim na nagdedesisyon para sa mga Duterte, palihim na sumusuporta sa mga Duterte. Pag-iisipan mo talaga mag-iisip ka talaga kahit ayaw mo mag-isip ng malisyoso, 'di ba?
And yung decision pa last year it's really incredible. I mean, nakakagulat eh. Yung decision nila that is already 20 years old. A 20-year-old decision was overturned. Oo. Ganun-ganun lang. So, nakakagulat yun lahat. Nakakagulat yun. But, ngayon, so, we're hoping na hindi siya magiging Sarah's Court. Sana this time, ipakita ng Supreme Court na talagang ano sila. Talagang ipaglalaban nila kung ano yung tunay na espiritu ng batas. Hindi lang ang mga titik at mga kataga na nakasulat. Yung spirit of the law talaga. Not just the letter of the law. At mahiya-hiya naman yung mga abogado ni Sara, tsaka ito si Sara Duterte. Oo, lantara nagsisinungaling. Hanggang sa Supreme Court, dinadala ka sinungalingan nila. My goodness. Hanggang Supreme Court, dinadala ka sinungalingan nila. Nakakadiri. Diba? So, I mean, but I guess, mga babayan, gano'n yata talaga pag nagiging desperado na. Gano'n yata talaga. Pag nagiging desperado na. So, abangan na lang natin yung mga magiging desisyon ng Korte Suprema. But definitely, mga kababayan, yung 10 days kasi na yon, that is equivalent to 10 business days. So, pasok na yung April 14. So, matutuloy na yung April 14. Yung mga succeeding, yun ang magiging question mark. Yung mga succeeding. Pero for sure, tuloy-tuloy na yung April 14. So sana mga kababayan, sagarin na ng House of Representatives yung April 14. Oo. Sagarin na nila yung April 14. Ilabas na lahat kailangang ebidensya, kailangan ilabas. Sagarin na kahit hanggang 1:00, 2:00 ng madaling araw, tapusin na nila. Kasi baka hindi na magkaroon ng second or third or fourth hearing. Oo. Dahil dyan. So, at least ito, pasok to sa period ng 10 days na ibinigay ng Korte Suprema. So, ayun. But we're looking forward doon sa sa mangyayari sa Committee on Justice next week. Feeling ko sasagarin talaga yan ng House of Representatives. Kasi si Madriaga is only given from 8 to 5. 8 a.m. to 5 p.m. So, sa malamang tatapusin na siya. Tapos, lahat ng iba pang si NBI, COA, SEC, BIR, lahat. Sunod-sunod na silang lahat. So, hopefully po makita natin ang lahat ng ebidensya doon sa April 14. Para just in case, hindi magkaroon ng mga succeeding pang hearings, wala na. Everything's out in the open. So, sorry na lang, Sara Duterte, di ba? Iyak-iyak ka na lang dyan. Ganun na lang ang mangyayari doon, mga kababayan. Anyway, mga kababayan, hanggang dito lang po muna tayo sa ating live stream na ito. Maraming pong salamat sa iyo patuloy na pagsuporta sa ating channel, and I'll see all of you tomorrow. God bless and keep safe today, guys. Bye! As senator judges, it is your obligation na dapat present ka sa mga proceedings. Hindi naman sakop ng trabaho ng Office of the Ombudsman na magpa-disqualify sa 2028. I-identify na natin lahat ng Manchurian candidates. Tigil-tigilan na natin yung kalokohan natin.